Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan, na sa iyong patnubay ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at lumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit walang hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol. Ang Panginoon, pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka, at naghintay sa bungangan ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, bakit ka naririto? Sumagot siya, dahil po sa aking napakalaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo, tinalikdan ng bayang Israel ang iyong tipan, winasak ang inyong mga dambana, pinagpapatay ang iyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira, at hinahanap nila ako upang patayin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka sa iyong dinaanan, sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria, at si Jeho na anak ni Manamsi bilang hari ng Israel. Pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Mehola bilang propetang hahalili sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa ganda't mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag.
ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Sa ganda mo't kabutihan kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig bago mamatay. Masasaksiyan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Sa ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan kami iyong liwanagan. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit kayo, sabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagdanasa sa isang babae, sa isip na'y nakiapid na siya sa babae ngayon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalon niya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalon niya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalon niya. Maminamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay nga ba ho tayong malaya? Opo, wala naman ang tinatawag na absolute freedom. Sapagkat ang freedom, it entails responsibilities. Hindi lamang tayo may karapatan. Hindi lamang puro tayo rights. Tandaan ho natin, we have the duties. We have the responsibilities. At sa atin hong ebanghelyo, narinig ho natin na para hubang napaka-harsh naman ni Jesus, na para bang siya'y napakalupit naman, sapagkat sinasabi niya na kung ang iyong mata ang dahilan ng pagkakasala mo, ay mabuti pang dukutin at itapon. Kung ang kamay mo nagkakasala, mabuti pang putulin kaysa mapunta ka sa impyerno na buo ang mga bahagi nito.
Ano bang ibig sabihin nito para sa ating lahat? Huwag mo nating interpret ito literally. Sapagkat kung literal ho nating i-interpret ang bahaging ito ng ating ebanghelyo, malamang tayo hong lahat ay mga bulag. Lahat ho tayo mga putol na ang mga kamay. Lalo't higit, lahat ho tayo siguro ay mga pipina. Sapagkat ang bawat salita natin minsan ay nag-uugat ng hindi magandang ugnayan. Anong ibig sabihin sa atin ng ebanghelyo? Ito yung tinatawag na self-denial. Pagtitimpi. Pagtitimpi sa ating mga nakikita. Pagtitimpi sa ating mga sasalitain. Pagtitimpi sa gagawin ng mga kamay. Mahirap hong gawin ito. Pero ito ang sabi ng ating Panginoon, the purity of our hearts, the purity of our intention. Kaya nga't yung tumingin ka lamang sa isang babae na may kahalayan, ikaw pala'y nakikiapid na. Ang akala nga natin ng pakikiapid ay yung pagkakaroon ng relasyong sexual. Hindi ho pala yun. Sapagkat kung marumi ang ating puso, ang ating isipan, ay tayo din ho ay nagkakasala na. Sa ikalawang bahagi ng ating ebanghelyo, ito ay matagal lang usapin na, ang salitang diborsyo. Divorce. Nang sabi ang ilan, pinayagan ni Moises na mag-divorce. Pero ang totoo dito, hindi ito pinapayagan ng Diyos. Sapagkat sa aklat ho ni Malakay, ang nakasulat ho doon ay, sabi ng Diyos, I hate divorce. At ano ho ang stand ng simbahan sa divorce? Hindi ho pinapayagan. Ang pinapayagan lamang ngayong annulment. Ano bang pagkakaiba ng divorce at annulment? Well, hindi ko detalye lahat sapagkat mahabang usapin ito. Pag sinabi yung annulment, wala ho talagang kasal na nangyari sapagkat may mga impediments, may mga balakid na hindi nasunod sa isang parte ng lalaki o babae. Pero yung kasal, may kasal na nangyari. Sa annulment, simulat sa pulpa, ay walang kasal na nangyari sapagkat mayroong impediments. Kaya nga, ang stand ng simbahan ay hindi pwedeng payagan ang divorce. Ay, practically na lamang ho. Maraming nagsasabi. Ay madali naman magsabi para sa mga pari, sapagkat kayo naman ay walang asawa. Madali naman magsabi para sa inyo na mag-aral lang ganito, sapagkat hindi naman kayo namumroblema. Opo, may katotohanan. Kaya nga, ano ang paalala lagi ng simbahan? Ano ba ang marriage para sa ating lahat? Sa mga nagbabalak pumasok sa kasal, dapat muna nating maunawaan kung ano talaga ang kasal. Anong kasal para sa simbahan? Marriage is a sacrament. Kaya nga't kasal ka din sa huwes, kasal ka rin sa mayor, kasal ka rin sa judge. Pero ano yung pagkakaiba ng kasal sa simbahan? Meron pa ako nagsabi, magpapakasal pa ako sa simbahan, may kilala nga akong kasal sa simbahan, ay nag-away din naman. Meron nga kasal sa simbahan, naghiwalay din naman. Ay may kilala naman akong kasal sa West, pero ang saya-saya niya. Opo, may mga ganyang mga kaso. Pero mga kapatid, kapag kinasal ka naman sa simbahan, hindi naman nangangahulugan na hindi ka na makakaranas ng sakripisyo. At wala akong tinatawag na marriage in heaven, sapagkat tayo ay nasa lupa. Marriage is what? Sacrament. Daluyan ng grasya ang bawat mag-asawa. Marriage is a union between man and woman. Ayaw hindi pwedeng ikasal ang parehong lalaki at parehong babae, sapagkat ito ang stand ng simbahan. Marriage is a covenant, kasunduan, sumpa. It is not only a union of the flesh,
but it is also a union of the Spirit. Kaya nga, sa mga papasok sa kasal, pag-isip-isipan muna ho ninyo. Aba, yung iba naman ay gustong magpakasal, ay gusto mga madalian. Mga simple lamang na yung mga requirements na dapat nilang tapusin, ay minsan hindi pa magawa. At maraming mga kadahilanan. Minsan nga pag-attend pa ng seminar, ay kinatatamaran pa. Aba, ay kung tutusin, no, ay kung kayo maglaan lamang ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan sa preparation sa inyong kasal, ay ano ang magiging bunga ho nito? Hindi lamang naman ho ang pagsasama ninyo 3 months, 1 year, 10 years, 25 years, 50 years. Sapagkat ang pagsasama ho ninyo ay panghabang buhay. The sacrament of marriage is sacred. Sa sakramento nga ho ng kasal, napakarami ang mga simbolismo na minsan ho, ito'y naniniglect na mismo na ikakasal. Pagpasok pa lamang ho, inihahatid ng mga magulang ang bride, ang groom, kulay puti ang suot. Hindi ho ba't ito'y pagpapaalala sa ikikakasal? Nung siya bininyagan, sino ang kasakasama niya? Ang kanyang mga magulang, puting-puti ang suot ng bininyagan. Kaya may kaugnay ng binyag at ang kasal. Ang paglalagay ng silo, ng belo. Kaya nga't yung cord, hindi lamang ho ito bilog. Ito hi parang numero 8. Bakit? Sapagkat ang 8 araw ay pagpapaalala ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang ho yun, sinasakluban ng belo. Anong pinapaalala sa inyo? Pagpapaalala sa inyo na kayo titira din sa iisang tahanan. Kaya't kung ang asawa ninyo ay laging ginagabi ng uwi, inuumaga ng uwi, huwag kayong mag-alala, kunin ninyo ang inyong belo at isaklob ninyo sa kanya na pagpapaalaala na siya'y titira sa iisang tahanan. Ay, Father, hindi ko na huwag ka makita ang belo, paano gagawin? Huwag kang mag-alala, kahit sako, kunin mo na at isaklob mo sa kanya. Lalagyan mo lamang ng butas para siya ay makahinga. Ang singsing, nagpapalitan ng singsing. Kung titingnan natin ang singsing na ito, ay bilog, ups and down. Sa buhay mag-asawa may ups and downs na para bang pinapaalala sa inyo, kung may mga pagsubok sa buhay, hindi katulad ng mag-boyfriend mag-girlfriend, kapag hindi nagkasundo, call off. Pero sa sakramento ng kasal, call on and on and on, in spite of the ups and downs. Kaya naman ho, pag-isipang mabuti ang mga papasok sa ganitong panibagong buhay, sapagkat ang iba'y pumapasok, hindi na auunawaan kung ano ba ang sakramento ng kasal. At may pinakamagandang huwaran ho kayo mag-asawa, at yan ho ang kasal ni Kristo sa simbahan. Paano pinakinakita ni Kristo ang kasal sa simbahan? Christ is the groom, the church is the bride. Si Kristo ho ay naging tapat sa simbahan. Kaya hamon ko ho sa mga mag-asawa, kayo ho'y manatiling matapat. Hindi lamang sa bawat isa, maging tapat sa inyong mga responsibilidad, at higit sa lahat, maging tapat sa Diyos. Marahil may mga kadahilanan ang mag-asawa na hiwalay, hindi ho namin kayo sinisisi.
Marahil may mga pangyayari na hindi ninyo kinaya at katanggap-tanggap. Pero kayo umasa pa rin ho sa biyaya at awa ng Diyos. Naalala ko yung isang kwento na yun yung mag-asawa ay gusto na ho talaga maghiwalay at may 2 anak. Kaya ang sabi ng lalaki, maghiwalay na ika tayo. Total, lagi naman tayo nag-aawa, hindi na tayo magkasundo, hindi na tayo lumago bilang mag-asawa. Ano sabi ng babae? O sige, maghiwalay na tayo. Paano mga anak natin? Anong sabi ng lalaki? Di hati tayo. Yung panganay iyo at yung bunso ay akin. Total, yan naman ang maputi at yan naman ang gwapo. Ano sabi ng babae? Ang pinili pa'y hindi kanya Yun lang. Kaya nga ho't mahalaga sa mag-asawa ang katapatan. Kung papaanong si Jesus ay naging tapat sa simbahan, malaking hamon din para sa mga mag-asawa. Hindi lamang sa mag-asawa. Kasi mula pa lamang, may period na kayo ng ligawan. Dapat nandun na ang katapatan ninyo sa isa't isa. Kaya nga't pag nagdadasal kayo, hindi naman ho sa amin, kung hindi sa harapan ng Diyos. Ano ang dasal ninyo? Sa hirap at sa ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, hanggang sa kamatayan. Kaya ang mga minamahal kong mga kapatid, ito ang pananaw ng simbahan. At napakaganda naman ng plano ng Diyos para sa isang babae at lalaki na papasok sa sakramento ng kasal, ang sila ay pag-isahin. Katulad ni Jesus at ang simbahan na magkaisa. Manalangin tayo sa Diyos na gawin niyang ganap sa atin ang kanyang gawain ng pag-ibig at katapatan. Ang atin pong itutugon, gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy na ipahayag ang karangalan ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal na pagsasabuhay ng kanilang buhay mag-asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga mag-asawa naway maging matalas ang pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinagsama. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga dumaranas ng kahirapan sa buhay mag-asawa naway patuloy na magsumikap na isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda at nalulumbay naway makaranas ng pag-aalay ng ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga pumanaw naway mabigyan ng puwang na walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Makapangyarihang Ama, binigay mo sa amin ang kasal upang maging tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa kapayapaan sa piling ng bawat isa. Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin po kayong mga kapatid upang ating paghahay ni kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon Itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakanabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo't kalugdan ng paglilingkod na aming ginagampanan, upang ang aming inihahain na iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin Ita sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupulin namin ay ang nakikinabang at kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng anak mo na minamahal, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuris na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nagkakakilangan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan ng tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubus para sa lahat. Sa kapagpapataod ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya, inialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tuwing ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Gilbert naming Obispo, ng lahat naming mga Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw, lalo't tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalilisnisang esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga martir at banal
lalo tigit ni na San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling po namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikal ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa ating lahat. Kordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Maminamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang Kristong muling nabuhay. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat na manginanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo.
Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. ay pong lahat ay pagpalain, ingatan, gabayan, kahabagan ng ating mapagpalang Diyos sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na humayo po kitagli ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.